Ang PhilHealth hinimok ng senador na magsagawa ng komprehensibong education and awareness campaign sa konsulta package. Ang PhilHealth naman wala pang investment fund. Hindi daw sapat ang pondo ayon kay Senator Amy Marcos. Kaugnayan, kuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bongo J.C. Galvez. Hinimok ni Senator Christopher Bongo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na magsagawa ng komprehensibong education and awareness campaign sa konsultasyong sulit at tama o konsulta package nito. Ang pahayag ng senador ay dahil sa datos na nagpapakita na 5 milyong Pilipino lamang ang naka-avail ng PhilHealth konsulta package. Maliit na bahagi lamang anya ito ng kabuuang populasyon ng Pilipinas na dapat napakikinabangan ng mga Pilipino. Gayunpaman, nagpasalamat ang senador sa state health insurer sa pagtaas ng budget na nakalaan sa konsulta package ngayong taon. Itinaas ng PhilHealth ang coverage ng package sa 1,700 pesos mula sa 500 pesos noong nakaraang taon. Sa ilalim ng PhilHealth konsulta package, lahat ng Pilipino ay karapat-dapat na kumuha ng konsultasyon, health risk screening at assessment, selected laboratory and diagnostic tests at specific drugs and medicines. Iminungkahi ni Go na bukod sa pagpapalawak ng kamalayan, mas maraming PhilHealth accredited health facility ang dapat unahin, lalo na sa mga grassroots communities upang mapalawak ang access sa konsulta package. Samantala, sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth at wala pang investment fund ang state health insurer dahil di pa ito nakakaipon. Kaya pinanawagan na ng senadora sa kanyang kapatid na Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang subsidiya ng PhilHealth para sa 2025. To the best of my knowledge, I'm not aware of the 150 excess na naman. Baka lipatin na naman yan sa kung saan. Pero my information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as required because they've never exceeded the ceiling of 2 years projected program expenditures. So, kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung na-compute, yung actuarial cap is not yet met. May cap kasi yan pag insurance, di ba? Meron kang ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay nag-claim para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Healthcare Act na magkaroon tayo ng program reserve fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung PhilHealth. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!